Hindi po namin layunin na pag-awayin ang mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Another day, another problem solved. Ako si Juan Martinez, ang mangerang taga Bicol at kasama ang kasawsuwerang team ko, Team Puti! 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 At ako naman ay yung co-host today, Diwata Mantal, at hindi naman magpapatalo ang aking team. Pula! Pula! Kaya humanda na makisasaw dito sa Face-to-Face Harapan! At ang referee na sina B1 at B2. At syempre, handa na makinig at magbigay ng payo ang ating trio tagapayo! Of course, ang aking pinakapaboritong Attorney Milen Diaz. At sa usapang pag-ibig, Dr. Love, Brother Don Gomez. At ang ating pinakamagandang doktor, Dr. Karen Flores. Ito ang pag-uusapan natin ngayon. Isang babae ang nawala ng asawa. Mga kapatid, kasama natin ngayon si Cristel Lopez. Good morning, Cristel. Sino ang iyong inirereklamo? Ma'am, nilareklamo ko po yung si Jessica, yung kapitbahay ko. Kasi ang asawa ko, inagaw niya. Alam mo po, ma'am, yan si Jessica, maraming lalaki yan. Ma'am, kayod ako ng kayod sa trabaho, tapos hindi ko alam yung asawa ko, kinakayod na pala ng iba. Naku talaga naman. Huwag na nating patagalin. Hapin mo na kami! Jessica! Magandang umaga. Ikaw ay si? Ako po si Jessica Malupiton. Totoo ba na inagawan mo ng asawa? Si? Ma'am. Hindi po. Hindi naman natin siguro matataong nakabet kung siya mismo ang lumalapit, di ba? Di ba kung hindi lang ako inilalandi mo? Hindi ako malandi! Kahit lumino ka si Ruel. Ano ba? Nilinaw ka! Ang init na ng studio, Mare! Grabe! Yes! Kaya huwag na natin matagalin, Mare. Ruel Rodriguez, hapin mo na kami! Ruel! Malatan niyang pagkakilala ko na itong si Ruben. Pero diretso ang tanong, Ruel. Beresan ba kayo ni Jessica? Opo, ma'am. Talaga ba? Talaga ba? Kakayod kayo! Teka muna ha. Eh, paano ang asawa mo? Hiwalay ko na po siya, ma'am, kasi wala na po siyang panahon sa relasyon namin. Wala nang oras. Tanungin natin, Mari, ang mga kasawsawera dito kung ano ang kanilang komento. Sige. Bobby? It shouldn't be up for debate sapagkat may right din dito ang kabet dahil ginampanan niya ang mga kampanya ng isang legal wife. So dapat ilaban natin ang kabet! Pagin ang ating team puti! Balik-balik sa limanang mundo, mananaig pa rin ang legal na asawa. Bakit? Pinakasalan ba siya? Pinakuha na siya ng mga kung walang Talaga namang magkakaiba ang mga komento ng bawat panig. Pero may isang revelasyong magaganap na yun. Alam niyo bang si Ruel ay hindi na umuwi sa kanyang asawa o sa kanyang girlfriend? Ang tanong, Ruel, sino ba ang inuwian mo? Si Faye po, ma'am. At sino naman itong si Faye? Sa buhay ni Ruel, ating alamin. Lumabas ka na, Faye Reyes! Ako si Faye Reyes, ang tunay na minamahal at gustong makasama ni Ruel. Totoo ba, Ruel? Hindi ba sinabi mo kanina
Opo, ma'am. Ano bang meron ka, Faye? Nawala sa dalawa. Maalaga po siya, mabait, hindi po masakit sa ulo. Ito naman si Christine. At aside po sa hindi wala na siyang oras sa aming relasyon, bungangera po. Jessica. Ito naman pong si Jessica, alam ko na hindi lang ako ang lalaki niyan. At kaya nga gusto ko si Faye kasi ako lang at wala nang iba. Ay, ganun naman pala mga Mars. Aside sa time, gusto rin ni Ruel ng loyalty. Yan ang pagkakatangi ni Faye. So, ngayon, bibigyan natin ng pagkakataon. Tabihan mo ang gusto mo sa tatlo, Ruel. At ngayon, nalaman na natin ang desisyon ni Ruel. Pakinggan naman natin ang payo ng ating trio tagapayo, Attorney Melen Diaz. Thank you. Ang payong ito ay para sa lahat na nandito sa ating silid, especially to Miss Faye. I want you and everyone to remember that the law of the Philippines Code of Family, Article 67 to 72, ito ay nagpoprotekta sa kasal at karapatan ng mga anak. At ang relasyon sa isang lalaki na may asawa ay magbibigay sa inyo ng komplikasyon sa inyong buhay. Especially kung merong concubinage. And that is written on the Penal Code of the Philippines in 334. So I want everyone to remember that the law exists for justice and morality. Thank you. Brother Claude Gomez. So, magandang araw sa inyong lahat, no? At sa ating mga tagapakinig. Base sa amin, nasubaybayan ngayong umagang ito. Para ito sa lahat ng aming payo. Alam na kung magbabase tayo sa simbahan, ang kasal talaga ay isang sagrado. Ngunit, mawawala ito kung ang iyong partner ay mawawala ng komunikasyon, ang pag-nurture sa intimacy, and then pag-set ng boundaries. And then, kailangan din natin i-prioritize ang ating commitment. So, sana sa susunod na relasyon ng ating legal wife, ay sana pahalagahan mo ang iyong asawa. At sa ating lalaki naman na pinili ang kanyang minamahal ay naway gampanan mo ang iyong obligasyon at wag nang mamabae. At sa isa namang babaeng naging kabit, alam mo na ang iyong responsibilidad. Salamat. Dr. Karen Flores. Alright, so magandang araw sa ating lahat na andito. Ang masasabi ko lang sa aking nakita is clearly sa issue na to, rampant na kasi talaga yung cheating these days. So, I think yung important talaga dito is mag-assess ang each of the people involved sa inyong emotional, psychological, and mental aspects kung ready ba talaga kayo na mag-commit into a relationship, not just the Mr. Rowell, bali the husband, but also the two mistresses. So the wife, no, she's the most victimized here kasi she tried to fulfill her part in the marriage, and the husband, his reasons was kind of selfish, di ba? Kasi yung decisions niya, binase niya na hindi na nagkaka-time yung wife niya. So he directly diverged his attention to other people. So sa dalawa naman na alam niyo naman talaga na may the boy, the male is committed to a relationship. So clearly, you really have to think twice about your decisions. So, wala na akong masasabi pa, kundi make sure na you're really sure sa inyong decision. So, that's all. Thank you. Maraming salamat sa iyo, tagapayo.
matapos nating marinig ang mga advice ng ating trio tagapayo, ano ang masasabi mo, Cristel? Ang masasabi ko po, ma'am, mahal ko po talaga si Ruel. Pinakasalan ko po eh. Pero hindi ko naman po matatanggi na may kukulang po ako sa relasyon namin. Kung ano po yung desisyon niya, ma'am, tatanggapin ko po kahit masakit. Ikaw naman, Jessica, ano ang iyong masasabi? Desisyon na po yan eh. Kung saan siya, di dun ka. At ikaw naman, Ruel, ano ang gusto mo sabihin kina Cristel at Jessica? Unang-una po sa lahat, gusto ko pong maghingi ng tawad sa aking mga nagawa. Sinubukan ko naman maging mabuti, kaso simple lang naman ang gusto ko, ang magmahal at mahalin. Siguro, hindi na pa ako mapapatawad sa ngayon, ngunit sana mapatawad ninyo ako sa darating ng mga panahon. Tama, hindi naman madaling magpatawad, lalo na nasaktan ng sobra. Pwede bang shake hands na lang kayo? Cristel? Jessica? Faye? Ruel? Pwede naman po. Ang pag-ibig na naman ay parang isang halaman. Kailangan ng panahon, pangangalaga at pagsisikap upang mapanatili ang paglago. Sa muli, ako si Joan Martinez. At ako, si Diwata Mantal, na nagsasabi, Ang mga problemang hindi na kailangan pang humantong sa demandahan, harapin natin face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, bangayan, solusyonan. Atin at ating pag-usapan. Face to face, sabong bayan. Saputa, saputis, nakaumalis, galit, atin. Palaban ka ba o tablado? Hindi ko naman po may tatanggi na may kukulang po talaga ako sa relasyon namin. Ako si Juan Martinez, ang mangerang taga Bicol. Pati-yan na pala itong si Ruel. Pero diretso ang tanong, Ruel. Ruel!